lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Pinagbintangan si Mary Ann na isa raw siyang mangkukulam. Ang paratang kumalat pa sa social media, kaya tila karayom daw itong tumusok sa reputasyon ni Mary Ann. Ang itinuturo niyang utak sa paninira sa kanya, mga tiyahin niya. Aba, ano matapang? Kahit na mga tiyahin mo, nakalaban mo. Kung makapagsalita ka, kala mo kung sino ka. Magkukulam ka pala. Sa video na ito nakuha ng isang faith healer nitong May 10. Makikita ang panggagamot sa tiyahin ni Mary Ann na itatago namin sa pangalang Imelda. May iniinda raw siyang sakit sa lalamunan kaya nagpunta sa faith healer. Maya-maya pa, tila nawala sa sarili at may sumapi kay Imelda. Ayan na! Galit ka? Ulitin mo ba? Hindi na po! At nang tanungin ng manggagamot kung sino ang gumagawa nito sa kanya. Saan ba yung inuutosan mo, ha? Ano saan? Kapit ba? Malapit lang. Malapit ba sa inyo? Opo. Yan, sa Antipolo? Opo. Kayo lang, Nino. Asawa. Wala ako. Sakit kasi nanay ko! Huwag ka magbabanggit ang pangalan, ha? Ang lahat ng description sa video, abe, tila sounds familiar daw kay Mary Ann. Kaya nitong June 24 mula Antipolo, nagtungo siya at kanyang asawang si Melvin sa resibo para ilabas ang kanilang hinaing. Vin at Mary Ann, ano ang pakay ninyo? Ano ang inyong hinaing na naisilapit dito sa programa? Ilalapit namin yung pagbibintang po sa amin na sa pagkukulam po. Habang ginagamot po sila, sinabi nga po na kinukulam daw po sila. Salita ka, kala mo kung sino ka. Magkukulam ka pala. Tinulungan din nila. Ay naman pala, tinulungan ka pala, tapos kinulang mo pa. Sumapi daw po yung espiritu ng asawa ko po dun sa tita niya po na lumabas na medium. Ang nagsasalita ng mga impormasyon, patukoy po sa pagkakilanlan namin na kami daw po yung nagpatrabaho po ng pangkukulam po sa kanila. Kayo lang, Nino. Asawa. Asawa niya din. Wala ako. Sakit kasi nanay ko! Clapback niya, hindi siya totoong mangkukulam. Hinala ni na Mary Ann, pinagbintangan siyang witch ng tiyahin dahil sa isang malalim na dahilan. May kinalaman daw ito sa pagtulong ni Imelda at anak niya sa ina ni Mary Ann na nagdadialysis dahil sa kidney disease. Sakit kasi nanay ko! Sila binigyan ng sakit. Tagal po eh. Oh, at least tumulong sila. Base po dyan sa video na yan, lagi pong binabanggit yung pagtulong. Kasi po yung pinsan ko po, direkta pong nagbibigay ng tulong po dun sa mama ko. Bali po yung tita ko, parang ang gusto niya po, dumaan pa po muna sa kanya. Parang malaman niya po muna na tutulungan yung mama ko bago niya po maibigay yung tulong sa mama ko. O anong kinalaman nitong kulam-kulam na ito? Para maputol na po yung, yung pagtulong nila sa amin, na para magalit na po sa amin yung pinsan namin, na hindi na po kami tulungan. Ano nag-epekto sa inyo nito? Nung nalaman po namin to, bali hindi po ako makatulog, hindi po ako makakain. Sa isipin po na baka may iba pa po kami mga kamag-anak na magbintang sa akin na nakinulam ko rin daw po sila. Hindi ko po malaman bakit po nila to ginagawa sa akin. Nung nalaman po namin to, bali hindi po ako makatulog, hindi po ako makakain. Hindi ko po malaman bakit po nila to ginagawa sa akin. Tinungo ng resibo ang faith healer na si Richard na siyang gumamot sa tiyahin ni Mary Ann na si Imelda. Siya rin ang nag-upload ng live video. Sakit kasi nanay ko! Huwag ka magbabanggit ang pangalan, ha? Nangyari nga ba ang pagsanib in real life? Kasi po sa amin talaga, bawal na bawal po sa amin magbanggit o magtanong ng pangalan. Hindi ko kami nagtatanong ng pangalan kasi pwede po silang magbanggit ng ibang pangalan. Kayo lang, Nino. Asawa. Asawa niya din. Wala, naramdaman namin na parang may sarili siyang sinasabi na hindi naman namin tinatanong ba't siya magbabanggit. Ayun pala, hindi namin alam na meron pala silang alitan sa pamilya. Aba, ano matapang? Kahit na mga tiyahin mo, nakalaban mo. Kung makapagsalita ka, kala mo kung sino ka. Magkukulam ka pala. Pagkatapos ma-post ng video, nagpunta sina Mary Ann kay Richard para linawin ang mga pangyayari. Dito raw nakumpirma ni Richard na walang kakayahan si Mary Ann na mangkulam. Kasi kami, ginampanan lang namin ng panggagamot namin, ginawa namin panggagamot namin. Pwedeng uminit yung katawan mo kapag ikay maitim na mahi ka sa nakarulungan. Hindi po siya ang mangkukulam. Kasi kung mangkukulam po yan,
pwedeng mahilo, bumaksak yan sa kinakaupuan niya habang kami ang kaharap niyan. Dahil nasaktan at na-stress sa mga paratang ni Imelda, gustong ituloy ni Mary Ann ang pagsasampa ng kaso. Sinira po nila kami sa sa online po. Paano po kung hindi po namin naawat yun? Yung mga anak po namin maaapektuhan dito. At saka humingi po sila ng public apology dito po sa ginawa po nilang to sa amin. Para mapatunayan po namin sa lahat na hindi po talaga kami yung nanakit po sa kanila. June 26, sinamahan ng resibo sina Mary Ann at Belvin sa barangay ng kanyang tiyakin sa Pasig City. Sa pag-asang maaayos pang hidwaan, pinagharap doon ang dalawang panig. Masakit po sa akin yun. Sinabi, alam daw yung pangungulam, sumanib daw po ako sa katawan ng nasaktan na tao. Sa ngalan daw ng kanilang privacy, pinakiusap ng tiyakin at pinsan ni Mary Ann na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Wala naman po tayong ibang purpose dito sa Katarong Barangay, hindi magkaroon ng amicable settlement lagi. Yung hindi pagkakaunawaan, magkaintindihan. Gusto ko lang pong malaman, bakit ganun yung pagsasalita niya sa akin dun sa may video, na bakit kailangan umantong sa may ganun na nagsasalita siya ng ganun sa amin. Hindi ko po ina-intention na makapanakit kasi malaki po ang naitutulong nila sa amin. Kumbaga parang, bakit namin sasaktan yung taong tumutulong sa amin? Sila. Opo. Giit ni Imelda, tila sinaniban daw siya ng hindi malamang elemento. Kaya hindi raw niya alam ang mga nasabi niya noon. Sabi ko nga, sino yung pamangkin na yon na may asawang pangalang Melvin? Taganti ko yun. So, usap lang tayo ng dahan-dahan. Bilang ama ng barangay dito, bilang tiyahin, pamangkin, ako na mismo humigit na magkaroon na tayo ng pagkakasundo. Matapos ang isang oras na pag-uusap, humupa na rin ang emosyon ng dalawang panig at humingi ng dispensa si Imelda para sa anumang nabitawan niyang mga salita o paratang sa kanyang pamangkin. Patawan kung may nagawa na pagkakamali. Okay po ba? Hindi mo pwedeng buksan ang puso mo. Ilang saglit pa, hindi na rin daw itutuloy ni Mary Ann ang pagsasampa ng reklamo laban sa tiyakin. Maaaring nadala lang daw siya ng kanyang emosyon dahil sa masasakit na nasabi laban sa kanya. Nagkapatawaran na po. Okay na po sa amin yan. Nalinaw na po sa amin na wala po kami kinalaman dun sa nangyari po sa kanila. Nadala po kasi kami ng emosyon namin. Siguro po, nagkulang po sa pag-uusap. Karaniwan na ang mga hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya. Pero sa ganitong mga pagkakataon, hindi mahika o iba pang elemento ang susi para magkaliwanagan sa huli. Mas matimbang pa rin ang kanilang pagiging magkadugo. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.